Sa mga balitang consumer at kalakalan naman, nanawagan ng Philippine Chamber of Agriculture and Food ng price cap para sa baboy. Sabi ng grupo, kailangan na magpatupad ng price ceiling sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng baboy sa mga pamilihan. Sa ngayon kasi, pumapalo na sa 420 piso kada kilo ang bentahan nito. Yan ay kahit hanggang 160 piso kada kilo lang naman ang farm gate price nito. Ayon sa grupo, kung ganito ang farm gate price, dapat hanggang 300 piso lang ang bentahan nito sa mga pamilihan. Bagamat aminado ang grupo na issue pa rin ang African Swine Fever, di raw ito sapat na rason para sumipa ang presyo. Samantala, nagbabala ang Securities and Exchange Council tungkol sa dalawang kumpanyang nag-aalok ng investment schemes kahit hindi naman rehistradong mga ito. Isa na dyan ang Rolly X Trading o Rolly X Financing Services. Nanghihikayat daw kasi ito online ng mga investment packages kahit na hindi sila otorisado. Nagbabala rin ang SEC tungkol sa benta sahod slot ng isang Ces Perez o Quinces Lungalog Perez. Nag-aalok daw kasi ito ng mga benta sahod slots kahit inconsistent ang maturity period at ang kikitain. Wala rin daw itong malinaw na matrix o komputasyon ng kita. Umakyat naman sa 88 bilyong pisong surplus ang budget ng Pilipinas nitong Enero. Yan ay matapos ang 8 sunod-sunod na buwan na nasa deficit ang balanse ng Pilipinas. Base sa tala ng Treasury Bureau, halos doble ito sa 45.7 billion pesos na surplus noong nakaraang taon. Tumaas daw kasi ang buwis na nakolekta ng gobyerno ngayong taon. Kapag nasa surplus ang budget ng Pilipinas, lumalabas na mas marami itong kinita kaysa ginastos. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.